Magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. Ang videong ito po ay para dun sa mga tao na nagtatanong kung nagkita na daw ba kami ni Krishna. So sa videong ito po, ang tanong na yan po ay aking sasagutin. Maliban pa sa ibang mga katanungan na alam ko na gusto ding bigyan ng kasagutan ng ating mga manonood. Lamang sa video din pong ito, gusto ko rin pong sabihin lalo na doon sa ibang mga video reactors na kahit anong parte ng video na ito ay hindi ko po pinahipahintulutan na gamitin ang kahit anong part dahil ngayon pa lang ay sinasabi ko na po na bibigyan ko po kayo ng copyright strike pag binigyan po ninyo ng or pag ginamit po ninyo ang kahit anong clip ng video na ito nang wala pong pahintulot. At gaya nga po ng sinasabi ko, hindi ko po pinapahintulutan ang kahit na anong paraan ng paggamit ng video na ito. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan, at ngayong araw na ito nga po ay sasagutin ko ang ilang mga katanungan na sa mga nakaraang araw ay alam ko na hinahanapan ng kasagutan ng ating mga manonood. So ako po ngayon ay nandito sa PB House, and of course kasama natin ang mga miyembro ng PB team, and si Pugong of course ay nandito din at kasama ng buong team. Kaya gusto ko pong sagutin at isa-isahin yung mga bagay na gusto kong bigyan ng kalinawan, gusto kong bigyan ng kasagutan din para na sa ganon ay makuha ng ating mga viewers yung mga sagot sa kanilang mga tanong. So unahin ko muna po yung update natin doon sa ating charity, doon sa na ginagawa po natin doon sa Mindoro. So unang-una po ay yung ating supposedly bahay para sa mga estudyante na ipatatayo. Ang tanong ay matutuloy pa ba yon? Kailan matutuloy yon? At saan na nga ba itatayo yung pabahay na yon para sa ating mga katutubong estudyante? So, dun po sa tanong na matutuloy pa ba yon? Yes, definitely. Matutuloy po yon, itutuloy po natin yon dahil yan po ay proyekto na bagamat hindi na natin magagawa doon sa pinagbayanan ay pwede naman na gawin pa natin sa ibang lugar at sa kaparehong purpose natin dadalhin para matulungan yung mga katutubong estudyante. So ang naging desisyon na po dyan ay itutuloy po natin yan kung saan. Ngayon po ay nakahingi na ako ng confirmation din mula sa aking tiyuhin na taga-Talawtaw. Yan po ay kapatid ni Papa at pinapayagan niya po. Pumayag po siya na itayo yung bahay ng mga katutubo doon sa ancestral lot po namin. So yon ay pag-aari po ng aking lolo at lola na ipinamana doon sa bunsong lalaking kapatid ni Papa. And kausap ko po si Tio Ben, yun po ang pangalan ng aking napakabait na tiyuhin, na pumayag siya na doon itatayo yung bahay na para sa mga estudyante. Malaki din po kasi yon, so doon sa bandang likod tayo magtatayo ng bahay dahil sa bandang unahan po doon naman po sila magtatayo ng kanilang kubo na para sa pagbabakasyon. Yung tiyuhin ko po kasi na yon is an abroad man at hindi po talaga siya naglalagi na doon sa Talawtaw. Kaya gusto niya din na kumbaga ay matayuan ng bahay yung lote na yon at kumbaga ay merong makinabang doon sa nakatiwangwang na lote na matagal ng panahon. Kaya naman sobra-sobra po ako nagpapasalamat sa Tio Ben, Tia Gigi, and of course sa pamilya ng aking nana at tata sa father side dahil pinayagan po nila tayo at nandun ang kasiyahan nila na bigyan tayo ng tulong doon sa charity na gusto po nating gawin. Kaya naman maraming salamat po sa inyo, sa aking family doon sa aking father side, especially sa Tio Ben at sa Tia Gigi sa inyong pagpayag. Maraming salamat po. So ang bahay na ipapatayo po natin doon ay nag-iba
ng konti yung design dahil nga hindi na ayon dun sa original plan. Pero yung lahat ng materials po na ating binili, yun po ay magagamit pa rin natin 100% doon sa bahay na yon. At yung iba pong mga update doon sa ibang materials, yan po ay nabanggit ko na din naman doon sa aking nakaraang video, gaya po noong mga bagay na hindi na natin pinauwi sa Talawtaw, pinapasaulian na lang po natin yon. At yung cash na manggagaling doon sa pinasaulian po natin ay siya naman nating ibibili ng materyales para naman po doon sa pagdating natin sa Talawtaw. Kailan magsisimula ang proyekto na yan? Yan po ay dahil hinihintay na lamang natin na 100% ng mga kahoy na nandoon na sa pinagbayanan ay madala na sa Talawtaw. Bagamat sa kasalukuyan, hindi pa po siya 100% na nandoon dahil nga sa hindi rin magandang takbo ng panahon gaya ng kondisyon ng alon ng dagat, kaya naman nagkakaroon po tayo ng dependency kung paano natin madadala 100% yung mga kahoy dahil yun po ay may karamihan. That's over 1,200 board feet na kahoy na iba-ibang sizes base doon sa design natin ng bahay. Kaya naman medyo may katagalan din bago tuluyang madala yung lahat ng kahoy doon sa Talawtaw. So yan. And kung kailan po, so yon, once na nandun na po lahat ng kailangan natin, once na dadala na lahat ng kahoy na kailangan natin, and of course nagpapa-hollow blocks na din tayo para dun sa kapalit ng hollow blocks na ating pinagawa dun sa pinagbayanan. Once yun po ay kumpleto na, so papasimulan na po natin yan. And base siguro sa timeline, tentative mga mid-July, I think pwedeng-pwede na po natin siyang mapasimulan. Kung hindi man, bibigyan ko po kayo ng update tungkol sa bagay na yan. Pangalawang bagay naman po ay alam ko na marami din ang nagkaroon ng interest tungkol doon naman sa buhay ni Karen. Yun po ay yung isang katutubo na pinuntahan natin sa Sitio Agbakong na kung saan siya ay hindi pinapayagan na mag-aral ng kanyang mga magulang. Tinry natin na kausapin ang kanyang nanay. And sabi nga po ay kakausapin niya ang kanyang asawa saka sila magdedesisyon kung papayagan din nila na mag-aral si Karen doon sa Talawtaw. So after some time bago po nag-start or first week of school year na after June 8, so I think mga June 9 or 10 nang finally ay nakontak po namin yung number na ibinigay sa amin at nakausap ko po yung kapatid ni Karen. So tinanong ko po kay doon sa kapatid ni Karen kung ano ang naging desisyon ng kanyang mga magulang. Unfortunately, ayaw po ng tatay ni Karen na siya ay payagan na mag-aral sa Talawtaw. Sa totoo lamang po nalungkot ako nung pagkatapos nung pakikipag-usap ko dun sa kapatid ni Karen kasi nga sayang naman yung chance. Sayang dahil meron ng isang sponsor na sa katauhan ni Dr. Samantha Craig na sana ay willing na siya ay support talaga sa kanyang pag-aaral. Ang gagawin nila lamang ay ang pagpayag ng kanyang mga magulang para siya ay makapag-aral sa Talawtaw. Pero nakakalungkot man, hindi naman po kasi natin hawak yung desisyon nung kanyang mga magulang. Unfortunately ay hindi po siya pinayagan ng kanyang tatay. Though Karen is already 18 years old and kung tutuusin ay kaya naman na siguro niyang magdesisyon para sa sarili niya or kumbaga legally dapat ay pwede na siyang magdesisyon para sa sarili niya. Kaya lamang meron po kasing kumbaga part din ng culture ng mga katutubong mangyan na yun nga, kagaya ni Karen, ay yung pagsunod kasi sa kanilang mga magulang. Kaya naman, ayaw ko din naman po na ipilit yung mga bagay na, kumbaga ay magiging komplikado para sa kanyang pamilya at baka mag-create lamang ng dagdag na issue pagdating ng araw. Pero ganun pa man, kung sakasakali, baka naman sakali na makumbinsi pa rin natin para sa susunod naman na school year, who knows po, 'di ba? Kasi hindi naman natin kailangan madaliin yung mga bagay-bagay. Pwede naman na baka kailangan lamang ng ilang panahon at kailangan lamang na makapaghintay ng konting panahon para mangyari yung mga bagay na mas makakabuti para sa lahat. Kaya yun po yung update naman tungkol doon sa ating gusto sanang kuhanin sa Talawtaw para mag-aral na si Karen nga. So, ayan.
Pangatlong update naman po ay siyempre doon sa ating mga scholar na sa ngayon ay 6 na po sila. So 6 na po sila, nandiyan si Momay, si Christine, si Mutya, si Boying, si Bella, at si Kiel. So, 6 na po yan at muli po gusto ko po magpasalamat sa kanilang mga sponsor sa kanilang pagsuporta sa pag-aaral po nitong mga batang ito. At napadala na po natin dahil ngayon po ay Monday. Kahapon ay naipadala na po ulit natin yung kanilang weekly allowance. Meron na po kaming group chat kung saan hinihingi ko yung confirmation nila na na-receive na nila yung kanilang allowances. So, dun po sa mga estudyante na nandoon sa pinagbayanan, yan po ay pinadala natin sa pamamagitan ni Ma'am Jev. At si Ma'am Jev ay nag-send sa akin ng mga picture na kung saan natanggap na nung ating mga scholar yung allowance nila for this week. So yan po ay tuloy-tuloy na gagawin natin. Ang frequency ng pag-receive nila ng allowance ay weekly para masiguro natin na linggo-linggo silang pumapasok at na-check din ni Ma'am Jev na kukumusta din sila ni Ma'am Jev. So, yun naman pong ating tatlo kay Christine, yun po ay diretso kong isinend na sa kanya doon sa Paluan. Ganon din yung kay Kiel at kay Momay naman ay naibigay na natin ng buong buwan dahil nga iba naman ang sitwasyon sa senior high school doon sa Cavite City. Pero rest assured na sila po ay patuloy po natin kukumustahin at aalamin ang kanilang kalagayan doon sa kanilang mga pag-aaral. Ayan. And of course, alam ko na hinihintay po ninyo ang sagot doon sa katanungan na kung nagkita na ba kami ni Krishna. So, ang sagot po dyan ay yes. Nagkita na po kami ni Krishna. Gaya nga po nung nasabi ko doon sa mga nakaraang video, yan po ay talagang kasama sa intention ko mula noong umalis sila ng Mindoro, hindi pa po kasi kami nagkita. And of course, gusto ko talaga na makita ang lahat ng mga miyembro ng Pugong Biyahero team, of course. And yung iba nga, dadalawin ko pa sa mga susunod na araw. Pero syempre, ang intention ko talaga ay makita ang lahat. At syempre, kabilang na doon si Krishna para nang sa ganun ay makumusta natin gaya ng nabanggit ko din doon sa ilan nating mga sponsors na ka-chat ko or ka-usap ko na dadalawin ko din po si Krishna sa aking pagpunta dito sa Davao. So, yan po ay nangyari na. Nangyari po yan noong, I think it was Saturday or Sunday. I think Sunday. Linggo nang pinuntahan ko po si Krishna. At hindi lamang po ako ang nagpunta, inaya ko din po ang mga miyembro ng PB team na nandito sa PB House at malugod po nila akong pinagbigyan na sila ay makasama dahil gusto din po nila na makita at makumusta din si Krishna dahil nga nitong mga nakaraang araw ay hindi maganda ang naging kanyang pakiramdam. So kami po ay pumunta doon at yan po ay with blessing din of course ng pinuno ng PB team na si Pugong. Very happy na sinabi niya nga na maganda, mas okay na puntahan namin ng buong team si Krishna at makumusta. So, wala pong kahit anong pagtanggi, wala pong kahit anong issue ng tungkol doon sa pagpunta. Yan po ay genuine na pinuntahan po namin si Krishna. At sa mga tao naman po na naghahanap ng video or ng picture man lang or ng vlog tungkol doon sa pagpunta, yan po ay isang bagay na sinabi ko din at napagkasunduan namin ni Krishna bago po ako pumunta doon para madalaw siya. Sabi ko nga, I have a genuine na dahilan or ang sabi ko nga po is genuine naman yung reason kung bakit ako pupunta doon. It's not for the views, definitely not. It's not para mag-create ng bagong issue na naman. Definitely hindi po. Kumbaga gusto ko po siya talaga makumusta bilang kuya, bilang kaibigan. At yun lamang po yung reason kung bakit gusto kong pumunta doon. Kaya naman, sabi ko talaga from the start, even nung
mga nakaraang linggo, sinasabi ko na kung pupunta ako sa kay Krishna at kami ay mag-uusap, magkikita, yan ay hindi ko kailangang i-vlog. Yan ay hindi ko kailangan na i-video or mag-picture kasi genuine naman yung care na meron ako kung bakit gusto ko siyang makita. So, hindi ko kailangan patunayan niya sa pamamagitan ng pag-vlog kung ano yung gagawin namin. Though, even si Chris na naman nung the night prior na nagkita po kami ni Chris na kumbaga sabi niya naman, okay lang naman kuya na mag-vlog ka. Inaaya niya nga po ako doon sa kanya namang lupa na nabili na niya pabalik at kung saan siya ay magtatayo ng parang rest house. So, inaaya niya po ako doon at sabi niya nga okay lamang na mag-vlog, pero sabi ko nga okay lang naman na na hindi mag-vlog kasi ang gusto ko lamang naman talaga ay makumusta siya, makita siya at malaman kung ano yung kanyang kalagayan, which fortunately nakapag-usap naman po kami ng maayos. So yun po siguro yung isang bagay na ipinagpapasalamat ko rin. Siyempre, nagpapasalamat ako sa buong team sa kanilang pagsuporta, sa pagsama din nila po dun sa akin sa pagpunta. And of course, kay PJ na napakabuti talaga ng puso kasi sabi niya nga, siyempre, isang bagay naman na pinopromote po ng Pugong Biyahero team ay ang peace, of course, love, and hope. 'Di ba? Yun naman po yung tagline ng Pugong Biyahero. So, naging maayos naman po yung aming pagpunta doon. In fact, syempre nakaharap din natin yung family ni Krishna. Though hindi lahat, pero at least some of the family members ay nakaharap din po natin. At first time kong nakilala kasi hindi naman po ako nakasama nung mga nakaraan na pagpunta po nila doon sa bahay ni Lola. Pero ayan, sobrang thank you. Syempre napaka-warm ng pag-welcome sa atin ni Krishna at ng kanyang pamilya. Napaka buti po nung nangyari kasi talaga namang wala kang mararamdaman na kahit anong issue. Siguro sagutin ko lamang din po yung isang bagay na parang paulit-ulit din na nababasa ko doon sa mga comments. Kasi parang doon po sa comment, meron pong mga ilan, hindi naman sila sobrang dami, pero merong ilan na nagko-comment talaga na parang traidor yang si Toots. So para sa akin, napaka-extreme po ng word na yon, nung word na traidor. Kasi ang hinihingi po kasi ng mga tao ay parang kumampi ako sa isa, hindi maging neutral. Bumanig ka sa isang panig. Pero kung bakit po ganoon yung naging stand ko, kasi nga sabi ng iba, neutral. And talagang hindi po, wala pong dahilan, wala po akong nakitang dahilan talaga para pumanig sa isang panig. Siguro para sa akin, yan po ay may kinalaman din sa kung paano kami bilang kaming magkakapatid, 4 po kaming lalaki na magkakapatid, kung paano po kami pinalaki nung aming mga magulang. Kasi isa talaga sa unang-unang mga aral ng parents namin, ng mama at papa, ay yung kung darating ang pagkakataon na merong hindi pagkakaunawaan, ang dalawa sa aming magkakapatid, isa, kumbaga, halimbawa, nagkasagutan or merong hindi pagkakaintindihan yung dalawang kapatid or kaming natitirang kapatid na hindi naman talaga kasama dun sa naging hindi pagkakaunawaan ay hindi dapat pumanig sa kahit na sino sa kanila. Dahil kapag pumanig ka sa kahit na sino sa kanila, ikaw ay nagpo-promote na rin ng division or yung pagkakahiwalay. And hindi magiging masaya yung mga magulang mo na makikita na hindi nagkakasundo yung kanilang mga anak. Kaya isa sa mga aral na sinabi sa amin ni mama at papa, pag merong hindi pagkakaintindihan ang dalawa sa aming magkakapatid, huwag kang papanig, huwag kang kakampi. Dapat ikaw ay nasa sa gitna. Kasi dapat ikaw yung magiging daan para magkasundo yung dalawa mong kapatid. So, yun yung aral na tumatak talaga sa akin and even sa mga kapatid ko, na dapat ganoon ang magkakapatid. So, doon sa naging sitwasyon, itinuring ko siya na parang yung aral na ibinigay sa amin ng aming mga magulang na
parang dalawang kapatid ko yung nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. At sa halip na kumampi ako sa isa, ikaw ay dapat maging neutral kasi dapat ikaw yung maging daan para sila ay magkasundo at hindi manatili na hindi nagkakaintindihan. So, yun po kasi yung paraan kung paano kami pinalaki. At sa tingin ko, yun din yung reason kung bakit merong mga ibang tao na ang pakiramdam nila ako ay traidor dahil hindi ako pumipili ng side dun sa nangyari. Pero yun po yun. Napakataas ng respeto ko kay PJ at alam na alam niya yan. Siya ang pinakamalaking inspiration ko din kung bakit ko ginagawa yung mga charity. Siya yung pinaka-biggest influence talaga at sobrang taas ng respeto ko sa kanya. At alam niya yan. Kaya kung mapapansin po ninyo sa kabila ng mga nangyari and all, sa aming dalawa, wala namang nagbago sa aming dalawa dahil kilala niya ako at kilala ko din po siya. Wala pong kahit konti man lang na naging pagbabago doon sa relasyon namin after nung nangyari, after ko magbigay noong aking statement nung nakaraang buwan. So wala po. Kasi yun nga, kilala namin ang isa't isa at sobrang nire-respeto ko siya. At ganun din siya sa kung ano yung laman ng isip ko, kung ano yung laman ng puso ko. So kumbaga, mutual respect. And that's very important, lalo sa magkakaibigan. So, siguro yun po yung dahilan nga kung bakit merong ibang tao na hindi maintindihan. Kasi ang gusto nilang makita, baka yung division ba, yung para mag-create ng issue and all. So, yun din po yung reason kung bakit ko sinabi kanina na hindi ko pinapahintulutan ang paggamit ng video na ito sa ng ibang mga content creator. Kasi ang reason ng pag-create ko ng video na ito is to finally put an end doon sa hindi pagkaintindi, doon sa naging action ko or doon sa statement ko. So, ang mga mag-create pa ng video further to this video, malamang na mag-create lang ng dagdag na issue. Kaya sinabi ko po kanina na any use of any part of this video, I will definitely issue a copyright strike. So, para wag na po kayong magsaya ng panahon, wag na kayong mag-aksaya ng effort na gumawa pa ng further video dito sa video na ito. Yan po ay ika-copyright strike ko. I've been fair dun sa mga past videos ko na parang dahil hindi ko naman nasabi prior, so hindi ko na lamang siya kin-copyright strike kahit pa kumbaga ay may ground naman for me to do it. Pero dahil hindi ko naman nasabi on the onset, so hinayaan ko na lang. And I think that's fair na din para sa akin. Hindi ako nagdadamot ng aking content. It's just that I don't want this video to create further issue and further misunderstanding ng mga tao na ng mga tao na nakapaligid, ng mga tao na sumusuporta po sa aming team. So, I hope na ito ay nagbigay ng kalinawan din doon sa mga tao na nagsasabi ng hindi magagandang pananalita papunta sa amin. Ako po hindi ako naapektuhan nung sinabi na traidor ako kasi I know sa sarili ko na hindi yun totoo. Kaya hindi naman ako nasaktan. Pero sa tingin ko ay kailangan ko ding sagutin para na sa ganun ay matigil na yung mga ganoong klaseng salita na dulot lamang ng hindi pagkakaintindi sa kung anong klaseng pagkatao ba ang meron ka, kung bakit ganoon ang kung paano ko tinrato yung mga pangyayari. Pero I hope na with this video ay maintindihan na po ninyo at itigil na po ninyo ang mga salitang ganoon. Hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo kung nakapagsalita man kayo, kung meron man kayong mga words na hindi kanais-nais na nasabi. Ang akin lamang po siguro is more of a prayer. Talaga nasabi ko nga sana mas bigyan kayo ng kalinawan ng isip at ng puso para nang sa ganun ay matagpuan din ninyo sa mga puso ninyo yung peace o yung kapayapaan. Kasi yun po yung tatlong values na pinopromote ng Pugong Biyahero team. That's peace, love, and hope. So wala po doon
na hate. So, hawag po nating idagdag yon. Yung tatlong values po ang pinopromote ng Pugong Biyahero Team. Kaya naman sana ay magkaroon ng kapayapaan ang puso ng bawat isa pagkatapos ng video ko na ito. Ayun, at ang dalangin ko din po sana after ng video na ito, tayo po ay makapag-move forward na lahat. At gaya nga po ng sinasabi ko palagi, we can move forward without having to close our doors. 'Di ba? Hindi naman natin kailangan isarado yung pinto natin sa mga tao na bahagi ng ating buhay, pero pwede naman tayong mag-move forward. Hindi naman natin kailangan madaliin ang mga bagay-bagay na mangyari dahil yun ang gusto natin kung hindi pa naman talaga napapanahon na mangyari ang ganoon. Ayun, kaya naman sa tingin ko ay sapat na ang video na ito para maipaliwanag at naipaliwanag ko naman na po siguro sa inyo kung ano ang dapat kong ipaliwanag. I don't think na kailangan kong magbigay ng detalye ng kahit anong nangyari. Ang akin na lamang po ay let's continue to move forward. Palagi po nating i-pray na yung peace ng bawat isa. At para na sa ganun, maging mas okay yung takbo ng mga buhay natin. Maraming salamat po, especially dun sa mga tao na talagang nakakaunawa at tinapos ang video na ito bago magbigay ng komento. So, gusto ko rin pong samantalahin na pagkakataon na ito para pasalamatan, of course, ang buong Pugong Biyahero team sa pamumuno ng aming leader na si Pugong Biyahero. Thank you so much for your understanding and of course, dun sa napakagandang samahan natin ng buong team. Of course, gusto ko rin pasalamatan si Krishna dun sa naging pag-uusap namin. And yes, nabigay ko po sa kanya yung purple na tumbler. Yun po ay para sa kanya kasi nga isang bagay na palagi niya nakakalimutan ay yung uminom. So sabi ko baka by this kahit papano maalala niya na dapat meron siyang water all the time. So yes, binigay ko po yun sa kanya pero yun nga, hindi ko naman kailangan ng video or whatever ng kung ano man yung pinag-usapan namin. Ang mahalaga, kami po ay nakapag-usap. And doon po sa mga viewers, mga sponsors, mga supporters na patuloy po na sumusuporta sa aming mga channel, ako po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo. And lagi ko pong prayers na tayo pong lahat ay bigyan ng kapayapaan, hindi lang ng isip kundi ng puso ni Lord. So, muli po, kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. And palagi po naming prayers na tayo pong lahat ay blessed ni Lord. God bless us all. Thank you everyone and may you have a good rest of your day. Thank you. And bye-bye.